Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership, baka lang magustuhan nyo. How to join, pakiclick lang ang join button para makita ang mga exclusive perks na in-offer ko. Anyways, wala tayong bida dito kasi dalawang tao. So, general reading sila. Ito, general reading ito. Kasi energy lahat sila eh. So ngayon, dahil wala tayong tao, hindi natin masabi kung sino yung bida, kaya siya naging literal na general reading. Pero tingnan natin sa mga clarifier cards na lalabas mamaya. Baka may lumabas na tao rin. So, ano muna itong 8 of Wands? 8 of Wands, King of Swords, 7 of Wands. Ano ito? Queen of Cups. So, yung 8 of Swords, Wands pala yan. 8 of Wands, clarify ng 2 of Swords. Parehong 8. 8 of Swords naman to. At 5 of Pentacles. So, ano mayroon dito? So, sa period na to, asahan natin na may someone, whether kayo to o ibang tao, na gusto niyang mapansin ba, pero nag-aalinlangan siya kasi insecure. Ano yun? So, dagdagan natin ng information. Ano yun? Sa friendship ba yun? Relationship? Career? Na parang may someone na gustong mapansin. Pero at the same time, parang confused siya or doubt sa kakayahan niya. Insecure siya kasi ano to? Gustong mapansin. Ang weird naman. So, saan to? Career? O relationship o friendship? More like sa career. Doon siya tatama. Kaya lang medyo mahirap mapansin sa workplace dahil maraming competition or may mga tao rin na hindi niya kasundo.
Ewan ko kung bakit gusto niya magpapampam or magpapansin sa workplace. Siguro gusto niya ma-promote or gusto niya mapansin ng boss niya yung mga kakayahan niya. Pero at the same time nga, parang nagdududa siya sa kakayahan niya. Hindi niya alam kung gagawin niya ba to na gawin ang best niya sa workplace para somehow mapansin siya ng boss niya o ma-promote. Kasi medyo insecure siya dito. Yung bida natin. Wala lumabas na gender dito. O tao. So, literal na literal na general reading. Kala ko tapos na ako. Ano nangyari? Teka. Ganyan siya, no? Ito lang pala dapat tanggalin ko. Masyado ako excited na dinis ko na lahat. Pero hindi ko sure yung arrangement, pero tingin ko ganito. Anyways, tingnan natin tong King of Swords. Kahit pala dito, competition din to. So, may King of Swords na pala tayo dito. Na para bang nag-iisip-isip siya dito. Dami nga niyang kakompetensya. Dahil competition card din to. Ito, may Queen of Cups naman tayo. Na para bang naging emotional siya dito. So, naging career reading tayo. Anong possible outcome ng ganitong sitwasyon sa period na to? May improvement ba? Ayan. Well, at first, ito, in pain siya dito. Hindi siya easy. Hindi easy na mapansin ba siya o magkaroon ng somewhat improvement sa sitwasyon niya. Yan, nandito itong King of Cups. Kasi kanina naging emotional siya dito sa Queen of Cups. So, from emotional, dito, binalance niya na yung kanyang emotion. Emotion at logic. Ito, career opportunities. Six of Pentacles. So, more like may improvement na maaaring mangyari or increased salary or pera may blessing na paparating. So, kung ano man yung tinatarget niya dito, matatarget naman niya dito sa Six of Pentacles. Siguro gusto niya mapalapit sa boss niya para yung boss niya i-recommend siya sa mas pinaka-boss para matulungan siya ma-promote. Siguro gano'n. But again, kung wala mang promotion, saan natin increase salary dito? Kakaroon ng somewhat achievement dito.
achievement, pagpasa ng exam. O ewan ko kung anong career opportunity to. So, ganun lang dating. O, sabihin natin may progress na maaaring mangyari. Anyways, ganda naman yung naging outcome. Punta na tayo sa susunod. Ay. So, whether para sa inyo yung reading o sa someone na malapit sa inyo. Baka sa kanila tumama kung di man sa inyo yung reading. So, punta na lang tayo dito sa susunod na deck. Ibang senaryo. Ayusin ko lang sandali itong mga ginamit kong deck. So, may 10 of Pentacles tayo dito. Queen of Wands. Then ulit. 10 of Cups. Ito, baliktad yung High Priestess. Ano yun? So, tungkol saan to? May something, inisip ko kung level up ba to or ending. Ano kaya to? Bakit meron tayong baliktad na High Priestess? So, clarify natin yan. So, baliktad na High Priestess, kinlarify ng 9 of Swords. 9 ulit. Pero baliktad to. 9 of Cups. Temperance. Baliktad din. Ano yan? So, ang dating may someone na nagwo-worry. Nasa ending na agad tayo. Teka lang. Kasi more like love reading to eh. Love reading pamilyado regardless kung kasal o hindi. Basta pamilyado. Inisip ko kung may mag-e-end. May mag-e-end or may magbibigin.
whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero more like may cheating na nangyari, pero mag-end na yun eh, or baka nag-end na. Kaya lang kasi ang problem, nandito yung high priestess na baliktad, na para bang nag-worry siya na naman na although natapos na itong cheating, baka ulit lang ulit yung sitwasyon. Kaya sad siya dito at bumaliktad tong temperance. Chaos, oh. So nag-worry siya na baka umulit lang ulit sa dati yung cheating. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero mas tatama to sa nangyayari na karoon ng cheating dati. More like wala pang 1 taon noong nangyari to. Pinili naman siya ng partner niya in the end. Kaya lang kasi dahil nagkaroon na ng cheating in the past, parang laging nag-worry yung tao dito, yung bida, na baka umulit ulit yung partner niya sa mali niyang gawain, or baka magkabalikan sila ulit nung third party. Hindi siya masyadong confident na nagbago na literally yung partner niya. Lagi siyang nagda-doubt. Ganda thing eh. Anyway, since relationship reading to, ito yung possible zodiac sign ng person o partner ng Gemini sa reading na to. Ano to? Pisces, Virgo, Leo. Sabihin natin di para sa inyo tong reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Aries, Taurus, o Aries ulit. Ngayon, ibang detalye o clue, same instruction. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Hindi man para sa inyo to, di baka tumama yung clue natin sa kakilala o idol ng iba sa inyo. May someone na mahilig sa makulay na damit. Ito naman, tatlo yung tatamaan ng reading na to dito sa part na to, dito sa spread na to, kasi naging third party situation, di ba? Yung mag-lovers saka yung third party. So silang tatlo yung tatamaan ng clue natin. So may someone na malaking mata or magaling mag-makeup ng mata. Oh, so may someone na bata pa, very young. Pag very young, siguro mga 25 pababa yung edad niyan. Tribal, so may tribo. May someone na may tribo. Anyways, tago ko na to since tapos na tayo dyan. Ibang scenario ulit, ibang deck din ang gagamitin ko. Ano pang ibang information
na pwedeng malaman natin dito. Magse-celebrate daw kasi may success na magagawa yung iba sa inyo, kaya may celebration. May success dito, victory. So ewan ko kung anong mapagtatagumpayan ng iba sa inyo. Basta asahan natin tong success, kaya magse-celebrate. Ang dating sa akin, sabihin natin nangyayari na to, may mga gusto yung iba sa inyo na makuha, like dream, wish, o ewan ko kung anong tinatarget ng iba sa inyo. More like nangyayari na to, na para bang na-disappoint na sila eh. So kung na-disappoint na ito, saan natin magiging masaya naman. Okay? Sa period na to. Well, yung iba sa inyo mukhang kakaproblema, pero tatama lang to sa mga kasal. May bad luck daw. Or bad news. Sudden shock from bad news. Pero again, dito lang yung tatama sa kasal. Ayun nakalagay yung marriage. So, ewan ko kung anong bad news yung paparating, pero again, ito lang ang tatamaan yung mga kasal. Ito ang huli. Tatlo, no? So, sa part na to, may lalaki tayo, no? So, lalaki lang yung tatamaan ng reading natin dito sa last na to. Last spread. Madi-disappoint daw siya. Ewan ko kung anong pwedeng mag-cause ng disappointment sa kanya. Hindi ko na kina-clarify kasi para mabilis. Para makarami tayo ng information dahil hindi ako pwede magtagal. So, dahil dyan, mag-proceed na tayo dito sa huling deck. Ito na ang pinakahuli. Kukuha lang ako dito ng tatlong card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice or prediction na to sa period na to. So ano to? Confusion. So may confusion tayo. So, sabi, all seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. 1111. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. At ang huli, openness. Be open to accept divine guidance in your relationships. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.